kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami sa umagang ito ay nagkatipon-tipon upang pangarangalan ang iyong dakilang pangalan at saksihan, Panginoon, ang pag-iisang tigdib ng iyong mga anak na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito, sapagkat ikaw ay ang may akda ng kasalang ito. Dalangin namin ito, Panginoong Diyos, ay magbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama. Basbasan mo mula sa umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord God, hallelujah. Ken po bang garot ti Gloria daw kay palagyaman. Everybody sing, Amen! Okay, maaari na po tayong maupo. In behalf ng Pawid and Paladin family at saka si Gerald at si Christine ay nandito po tayo para saksihan ang kanilang solemnization. When in fact, na-announce mo lang gabi na tapos na po na they are legally married sa civil. Pero ang kulang lang sa kanilang isip at isip ng sa aming mga parents ay yung church wedding. Kaya sabi ng mga iba, bakit hindi doon sa may Damara? Pero sabi ko, church wedding kasi. Kaya kahit na medyo masik ang church natin, at dito para matupad yung church wedding po. Madayaw iti Apo. So, agyaman kami, tauren no nag-aadday, nagkapuan nyo nga naduma, kaya ikagumaan nyo ti imay. Madayaw ti Diyos. So, taknuhan nga umatindog iti nagsawin, at di pagsasaw nga ko na more talk, more mistake. Less talk, less mistake. So, dayaw ti Apo, welcome to everybody. Madayaw ti Apo. And this congregation to witness and celebrate the wedding of J-Ral yan, Pawid. Palakpakan natin, bumalik na. Napan na umisbo at tartigargar na eh. Yan. Okay. And Christine Kitoriano Palagi. Okay. So mayroon akong tanong sa inyo. Bagamat kayo nakasal na through mayor, kayo ba ay buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, hindi napilitan, hindi tinadyakan ng mga magulang, hindi pinilit o bukal sa inyong kalooban na kayo ay humarap sa mga taong ito? Yes, Pastor. Ral, ikaw muna. Tinatanggap mo ba? Si Christine,
Secretariano Paladin bilang iyong magiging kabiyak? Opo, Pastor. Christine Paladin, tinatanggap mo ba si Gerald Pawit bilang iyong kabiyak? Yes po. Kung gayon, let the solemnizing begin. Nais ko po munang tanungin yung dalawang magulang. Muna po yung magulang ni Gerald. Ma'am, sir, kayo po ba ay walang pag-aagam-agam? Buong pagpapakumbaba at pagsang-ayon na ipinagkakaloob nyo kay Gerald ang tagpong ito, ang pagpapakasal sa kanya, magiging asawang si Christine? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Ready na po kayo? Ganon din, tinitiyak ko lang po bago ko tapusin ang kasalan, baka mamaya magsisi pa kayo. Nakatay na ang baboy. Just to make it light, Ate Imelda, Kuya Lando, panganay niyo pa naman to. Handa na kayong isuko yung pagkapanganay? Natanggap niyo na? Yes po. Yes po. Okay. Basahin natin. Kunin natin sa Biblia yung message na aking babasahin. Sabi ng Genesis chapter 2, verse 15 hanggang 25 ay ganito po. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. The Lord God said, it is not good for a man to live alone. It is not good for a man to live alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out the ground, all the wild animals, all the birds in the skies. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into deep sleep and close his eyes. And while he was sleeping, he took one of the man's rib and then closed up the place where with the flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and brought her to the man. The man said, it is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and the mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Dalawang bagay lang ang gusto kong tandaan moral. Number one, kaya siya tinawag na woman, mga mahal ko sa Panginoon, kaya siya tinawag na woman is from man's womb. From man's womb. Kaya siya tinawag na woman. Dalawang word, womb and man. Kaya woman. Sa Tagalog, sa Tagalog ay kinuha sa tadyang. Okay? At sa Tagalog din, meron ding biru-biruan. Na ang babae kinuha sa tadyang, hindi para tadyakan. Okay? Nagiging battered wife minsan. But that is not the cost of having a woman. Kung galing siya sa woman of man, therefore,
Christine is the first baby of Ralph. Kaya kailangan mo siyang i-treat as very delicate para sa mga babae. Kayo ang unang baby namin. Okay? Sa mga lalaki, ganun pala yun. Sana noon ko pa nalaman. Isa lang ang kinuhang tadyang, hindi dalawa. Isa lang. Isa lang ang ipinagkaloob ng Diyos. At ang sabi doon, ang unang kailangan ng lalaki ay hindi babae. Ang unang kailangan ng lalaki out of the scripture is work. Ano sabi ng Panginoon? Binigyan siya ng kapangyarihan. Okay? Makakain mo lahat, magagawa mong lahat, then ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng magiging katuwang. Hindi katulong, katuwang. Kasi pag helper sa ibang salin is katuwang. Okay? Pag sinabing katuwang, hindi katulong, hindi alila, hindi atchay, okay? Katuwang. Which means, ibig sabihin, si Ralph ang merong unang work, trabaho niya ngayon yung kanyang family, at ang katuwang niya sa kanyang family is basically yung nanay. That's why ang tatay, meron tayong kasabihan, ang tatay ang haligi ng tahanan. At ang ilaw ng tahanan ay ang nanay. Sino ang napupundi? Yung haligi, yung ilaw. Okay? Yung ilaw ang Kaya po mga nanay, huwag kayong mapupundi. Bawal ang mapundi. Kasi pag napundi kayo,